At kaugnay nga sa pagkakasangkot umano ng mga nasa 20 pulis sa kaso ng missing sabungero, makapanayan po natin live si National Police Commission Vice Chairperson and Executive Officer Atty. Rafael Calinisan. Ayan. Atty. Calinisan, magandang umaga po. Magandang umaga po, Igan, at sa lahat po ng tagapanood po natin ngayon. So, tukoy na po ba ito kung sino-sino yung mga pulis na sangkot umano sa pagkawala ng mga sabungero sa kabilang nga, anong mga ranggo po nito? To be very candid, Igan, no, yung alam nyo, yun pa lang din ang alam ko. Nakita ko pa lang ito sa interview na nung alias Totoy na exclusive ng GMA. So hindi ko pa nakahawakan, nakahawakan yung affidavit, hindi ko pa nakikita si Totoy ni minsan. Pero incumbent sa atin sa National Police Commission, dahil alam na natin na kaliwat kanan na yung report na mayroong mga involved na police, na kailangan na namin mag-imbestiga. So kagabi, Igan, we instructed our Inspection, Monitoring and Investigation Service upang mag-imbestiga na dito sa kaso ng mga nawawalang sabungero. So, sinimula na ng NAPOLCOM yung sarili niyong investigasyon? Opo. Parallel to doon sa investigasyon ng DOJ, parallel doon sa investigasyon ng other law enforcement agencies like NBI or the Philippine National Police. Anong pagkakaiba ng NAPOLCOM dito? Una, kailangan nating klaruhin we also need the support of all law enforcement agencies at we will coordinate with them at nakikiusap nga ako na mag-usap-usap kaming lahat. Pero ang approaches different. Siyempre, yung iba, ang focus nila ay criminal cases. DOJ yun? DOJ yun. May aspetong sibil, nakapaloob na dun sa aspetong kriminal. Opo. Pero yung aspetong administratibo, wala pang tumitingin doon yung administratibo, yun yung sa Tagalog, fit ka ba maging pulis? So yun ang trabaho ng National Police Commission. Sa Tagalog, Igan, kami ang pulis ng pulis. So sasabihin namin kung policeman A, dapat ka na mawala sa serbisyo dahil ikaw ay abusadong pulis. O policeman B, ikaw clear dito kaya you can still wear the uniform. Yun ang administrative. O kunyari napunta na sa inyo yung kaso, ano po mangyayari sa mga inaakusahang pulis? So makakasuhan sila. They will undergo investigation and a hearing. Bibilisan namin yung hearing dito sa kaso na ito at pinapangako natin sa taong bayan na we will leave no stone unturned kahit sino pang pulis yan, kahit ano pang ranggo niyan. Kung talagang may involved na pulis dito, assuming meron, di tayo magdadalawang isip na to impose the highest penalty of dismissal sa mga pulis na to. Nakausap niyo na po itong si Totoy? Hindi pa. Kaya sana kung nakikinig siya, exclusive pa naman ng GMA ito, Igan. So kung nakikinig si Totoy, feel free to approach us in the National Police Commission. Mag-file ka doon ng iyong reklamo. At pangako sa iyo, Totoy, na a-actionan namin ang reklamo mo. At doon sa mga pulis sa sangkot? Wala silang pagtataguan. Alam naman ng lahat na ang National Police Commission ay diretso. So kung may final na kaso dito sa NAPOLCOM, talagang iimbestigahan natin to, pakihinggan natin to. We will give you due process. The complainant can complain against you. We will give you the right to respond. But the process is we will do it very, very quick para magkaroon na ng hustisya ang Pilipinas. Okay, maraming salamat. NAPOLCOM Vice Chairperson, Executive Officer, Atty. Rafael Calinisan. Ingat po. Maraming salamat po.